kaso ng baby for sale ang naharang ng mga otoridad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Naglipanan na ang iba't ibang modo sa social media, mula sa mga scammer, peking paninda, hanggang sa seller ng mga baby. Ayon sa National Authority for Child Care, nitong Hunyo lang panibagong kaso ng pagbebenta ng bata ang nahuli nila sa Katarman, Samar. Ang magkapatid, ibinenta ng sariling ina sa halagang 30,000 each. Ang una pong ibinenta ay ang 2 buwang sanggol na lalaki. Base po yan sa report ng Katarman Municipal Social Welfare and Development Office. So pagka-meet up po nila, sinabay na rin pong binenta ng nanay ang isa pa niyang anak na 2 taong gulang na batang babae naman po. Wala pa raw konkretong impormasyon ng mga otoridad ng pagdadalhan sana sa mga bata. Pagsisiwalat pa ng NACC, may iba pang modus na ginagamit sa illegal adoption at sale of babies. Mayroong nagsisilbing ahente umano. Ang una ay ang ahente na nagki-claim po na siya ay empleyado ng isang local government unit sa Dasmariñas at kasabwat niya ang nanay na kapapanganak pa lamang at the time. So yung baby po na binibenta ay 8 days old pa lamang po at the time po. Ang mga dawit sa illegal adoption at pagbebenta ng bata, posibleng maharap sa paglabag sa expanded anti-trafficking law and child abuse. Maaari silang mapatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo at multang 2 hanggang 5 milyon. Kasabay nito, mahigpit naman daw ang pagbabantay ng NACC at PNP sa mga social media pages at accounts. Sa ngayon, 5 na lang ang minomonitor nilang active Facebook groups kaugnay sa illegal adoption. Karamihan kasi sa mga yan, na-take down na ng Meta o kaya'y binura na. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, balikan po natin ang usapin ng babies for sale kung saan may isa na namang kaso nito na nabisto at naharang ang mga otoridad. Magkakausap natin Undersecretary Janela Ejercito, ang Executive Director ng National Authority for Child Care o NACC. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang hapon po, Ms. Cheryl, and sa lahat po ng ating mga nakikinig. Yusek, ilan na po ang napanagot natin dito nga sa talamak na babies for sale kasunod po ng pinaigting na crackdown laban po dito? Simula po nung Pebrero, nang naumpisahan po ng PNP, Women and Children Protection Center, ang kanilang operations, ay 3 na po ang nahuli in 2 separate instances. So last May 15, 2 ang nahuli sa Dasmariñas, Cavite. Ang una po ay ang ahente who claims to be an LGU employee of Dasmariñas City. Kasabot po niya ang nanay na kakapanganak pa lamang at 8 days old pa lamang yung baby at that time and has respiratory illness. So ibinahin ng nanay ang bata mula Tondo hanggang Dasmariñas City para ibenta sa halagang 50,000 pesos. At ang ahente naman ay nagpatong ng 40,000. So ang total na halaga ay 90,000 pesos. So sa ngayon po ay naka-inquest sila sa naka-detain po sila sa Camp Crame. At yung ikatlo naman po, yung nanay na nahuli sa Katarman, Northern Samar nitong June 1 lamang po. Siya po ay sinampahan rin ng kaso sa paglabag sa expanded anti-trafficking law and child abuse. Ito naman po ay yung nanay po na to, binibenta po yung kanyang 2 months old na baby for 30,000 pesos. And nung nakita na niya po yung buyer ng kanya pong anak, pati yung 2 years old niyang anak ay gusto na rin po niyang ibenta. So 60,000 po ang total nung kanyang mga anak. Ano pong mga parusa ang kakaharapin nila dito sa mga kasong isinampa po? Dito sa, pareho yan Yusek, yung nanay at yung ahente, parehong kakasuhan. Yes, opo. Well, unang-una po, illegal adoption and child trafficking. So, child trafficking kasi is qualified trafficking. So, ang parusa po nito ay lifetime imprisonment at may multa ng 2 to 5 million pesos. Yun pong bumibili, kakasuhan din ba yun? Yes po. Ang sino man pong nagbebenta, tumatangkilik at tumutulong sa pagbebenta ng bata ay mananagot po sa paglabag sa mga batas.
Yusek, may mga report din na pagkapanganak pa lamang daw sa ospital, abay pinapangalan na sa bumibili ng bata yung birth certificate ng sanggol. Kasama rin ho ba ito sa tinitingnan ninyo? Well, actually marami po talagang gumagawa niyan. Yan po yung tinatawag natin na nagsasimulate ng mga birth certificate. So ang pagrehistro po sa kapanganakan ng isang bata is with the PSA and local civil registry. So ang mandato po ng NACC patungkol dito is to implement RA 11222 or the Rectification of Simulated Birth Certificates done until 2019. So may amnesty po na pwedeng i-avail hanggang 2029. Kailangan lang po mapatunayan na minahal at tinuring na parang sariling anak ng adoptive parent ang bata. So lagi po nating tinitignan yung best interest of the child. Mga ganito pong sitwasyon. Maliban po sa PSA at local civil registry, yun doon pong sa birth certificate, may pananagutan din po ba doon yung kung nangyayari po ito sa ospital? Well, kapag isumbong yan sa mga tawag dito, sa mga sa PNP or sa DSWD, yes, meron po. Dapat po silang managot dahil hindi naman po dapat sinasimulate yung mga birth certificates ng mga bata. Dito po sa mga nahuli nating ninyo pong insidente ng pagbebenta ng bata, ano po yung mga motibo ng mga bumibili naman? Tanging pagkakaroon lang ba ng anak ang motibo po nila? Well, yung iba po ay talagang gusto lang po talagang magkaroon ng anak. Siguro po hindi po nila alam na meron na pong ahensya ng gobyerno na ito nga pong NACC na makakatulong po sa kanila dahil siguro ang alam po nila na matagal po ang proseso ng adoption. Yes. Dahil dati dumadaan pa po ito sa korte. So ngayon, administrative na po ang proseso ng adoption at hindi na po kailangan tumagal ng ganun katagal. So kapag kompleto po ang requirements at mga documents, ay 6 to 9 months na lang po tatagal ang adoption process. Okay. So doon po sa mga, sabi nyo nga, pinadali na ang adoption process, wala ng korte, hindi na dadaan sa korte. Doon sa mga interesado pong magkaanak, gustong mag-adopt, ano po ba yung first step? Saan po sila dapat pumunta? Ano po yung mga kailangan nilang ihanda? Well, first, they have to attend the adoption forum and they have to apply as adopted parents. And then kailangan po nila ng mandatory appearance and doon na po ang tawag dito. Bibigyan po sila ng mga home study report ng ating pong mga social workers. So kailangan din nila mag-submit ng mga basic requirements gaya ng NBI clearance, ng police clearance, ng medical certificate, psychological evaluation. Yung mga basic requirements lang po ang kailangan. And once na kumpleto po yun, aandar na po yung 6 to 9 months na proseso ng adoption. Ano na lang ho, panghuli, Yusek Janela, ang ating mensahe dito, lalo na itong mga nagbebenta ng sanggol kasama na yung mga nagsisilbing ahente. Ano po ang inyong babala? Sa lahat po ng nagbebenta, bumibili at tumatangkilik sa online baby selling o sa ibang pamamaraan ng illegal adoption, itigil niyo po yan dahil yan po ay illegal at pinagbabawal sa batas at mananagot po kayo sa lifetime imprisonment. At sa lahat po ng mga gusto mag-ampon ng mga bata, magtungo lang po kayo sa National Authority for Child Care at meron din po kaming mga regional offices nationwide na pwede po nilang puntahan para po tulungan namin sila sa kanila pong adoption journey. And pwede rin po kayong tumawag sa aming hotline 0917-322-NACC or 6222. At pwede rin po kayo mag-email sa adoption@nacc.gov.ph. At pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official Facebook page, National Authority for Child Care. So sa lahat po ng gusto mag-ampon, ito lang po ang lehitimong Facebook page ng legal adoption. Wag po kayong pupunta sa mga ibang page at grupo na nagsusort to illegal adoption. At Yusek, dito rin po ba sa numerong ito ay pwede pong yung mga gusto naman magsumbong na may alam silang nangyayari po yung ganitong bentahan ng babies? Yes, definitely po. Pwede po kayo tumawag sa aming hotline para po isumbong
ang mga ganito pong klaseng sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Janela Ejercito Estrada ng NACC.